Shami, nirereklamo mo ang iyong ina. Ano ang iyong kwento? Maaga po kami nawalan ng ama. Ang nanay po kasi namin ang bumuhay sa amin. Kaya po niya kaming alagaan. Pero hindi ko na po nakita sa kanya yun since nakilala niya si Michael. Sa akin po kasi bilang panganay na anak, hangad ko po sana yung makakatuwang niya sa buhay. Kasi nga po, matanda na yung nanay ko. Kaya tutol na tutol po ako at yun po yung hindi niya matanggap sa akin. Nagiging masamang anak ako para sa kanya. Gusto ko po sila maghiwalay. Ayoko yung relasyon nila. Pero hindi ito unang pagkakataon na nagkaroon ng boyfriend si nanay na bata. Hindi po. Bakit si Michael ang ayaw mo? Kay Michael kasi, anong gagawin mo sa nanay ko? Di, pabigat ka eh. Wala ka naman trabaho eh. Hindi naman po siguro makatwiran na kami na mga anak, iiwan ng nanay ko. And then kukuha siya ng panibago. Para ano, doon niya ibubuhos yung huling sandali niya sa mundo. Hindi po ako papayag. Kasi nagkaroon man po ng bago si mama noon, mga bata rin po. Pero may mga trabaho po, alalay po nila si mama. Nagkaroon ka ba ng pagkakataong umupo ng tahimik at makipag-usap sa iyong nanay at labas mo itong nararamdaman mo? Sarado po ang utak ng nanay ko kapag nai-inlove po siya. Itsapera po kami sa buhay niya pang may bago siya. Hindi po mamatay ka dyan, wala siyang pakialam. Shami, ang sinasabi naman ng nanay ay kayo'y nasa edad na at siya na may gusto lamang niya magmahal. Nagmahal siya, naiintindihan po namin yun. Sana i-division mo yung sarili mo. Hindi isang tao lang ang nakikita mo. Hindi ang lalaki lang na yan na ngayon lang dumating sa buhay mo. Mas mahal po niya yung lalaki niya na yan. Kaysa sa amin na mga anak niya. Paano mo nasasabi yan? Magkasakit yung mga anak ko, hindi niya lingunin. Na ospital po yung anak ko. Hindi niya tiningnan ng dahil galit siya sa akin. Dahil nga tutol ako sa pagmamahalan nila. Hindi naman po ganyan ang nanay ko eh. Nag-aaway kayo ng nanay? Halos araw-araw kami nagsisigawan. Oo, sinabi ko sa kanya, hindi sa lahat ng pagkakataon magulang ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay tama ka. Hindi po niya maintindihan yun. Anong sinasabi niya? Wala na kayong pakialam sa akin. Kalimutan niyo na ako. Ikaw na lang ang meron kami. Simula mawalan kami ng magulang na lalaki. May sinasabi ba si Michael pag nakakasalubong ninyo dahil sa isang lugar lang kayo nakatira? Sutil ang bunganga po niyan eh. Umabot po kami sa punto na halos dukutin ko talaga siya sa loob ng bahay niya sa galit ko. Umabot ba ito sa pisikalan, itong mga away niyo? Sa amin po ni Mama, umabot po kami ng ganun. Kasi sa yamot niya sa akin, hindi niya mailabas ang gigil niya sa mga katwiran ko sa kanya. Pinagpupukpuk po niya ako ng panungkit ng sampay. Ano ang nais mong marating ng pag-uusap na ito? Nakikinig ngayon si Kuya Alan, nakikinig sa ating pag-uusap ngayon sa Ate Pia, nakikinig si Michael, nakikinig si nanay mo. Ano ang nais mong sabihin? Bigyan lang nila ako ng assurance para sa nanay ko. Hanggang kailan paninindigan ni Michael ang pagmamahalang yan, sir? Pero naniniwala kang mahal ni Michael ang nanay mo? Patunayan niya, yun ang kailangan ko. Pero naniniwala kang mahal na mahal ni nanay si Michael? Opo. Sobra po yung pagmamahal niya dyan kasi kung hindi niya po mahal yan, hindi niya isasama sa bahay po yan. Nagulat na lang ako one time, nasa loob na ng bahay niya. Nakatira na sa kanya. Paano papatunayan ni Michael na mahal niya ang nanay? Huwag niya pababayaan. Hindi ko po nakikita sa kanya yun. Patawad sa tanong na ito, hindi ka lamang nagsiselos dahil imbis na kayo ang asikasuhin, imbis na kayo ang mabigyan ng nanay, lahat na pupunta kayo kay Michael. Gusto ko lang po sana sa nanay ko talaga is yung katuwang po niya, ayoko siyang mahirapan. Hindi po ako nagsiselos. Hindi po ako masamang anak. Gusto ko lang po yung may kabubuti nila. Anak lang din ako na naghahangad ng kabubuti para sa isang magulang na siya na lang yung natitirang meron ako sa mundo. Alam mo, Shami, mahal ko naman kayo. Minsan nasa'yo lang ang problema. Shami, maraming salamat. Maya, tayo'y mag-uusap kasama si nanay, Ate Pia at Kuya Alan.
Nay Merly, Michael, maraming salamat. Narinig niyo ang salaysay ni Shami. Ano po ang nais niyong sabihin? Hindi ko naman po kinalimutan bilang nanay. Ang gusto ko lang po yung konting pangunawa sa akin at maintindihan nila ako. Kasi po, nung nag-time po na nagkasakit ako, wala po sila. So, naisipan ko po na kumuha ng parang katuwang ko lang sa buhay para may mag-alaga po sa akin. So nung nagkasakit po kayo, Nay, sinong nag-alaga po sa inyo? Si Michael po. Sa lahat ng sinabi ni Shami, tama ho ba ang kanyang kwento? Tama po yun, kuya. Kaso lang, nag-iisa na po ako sa buhay. Gusto ko lang po na maintindihan din po nila ako. Ang gusto lang naman ni Shami ay ang iyong kapakanan na mapabuti ho kayo. Naniniwala siya na hindi mabuti si Michael para sa'yo. Nandun na tayo, kuya, pero nandito na po ito, hindi ko na po mababawi eh. Nagsasama na po kasi kami. Gusto niya po kaming paghiwalayin. At tumututol ka dyan. Mahal ko po si Michael. Michael, narinig mo kanina si Shami. Opo. Anong gusto mong sabihin? Matanggap niya lang kami ng nanay niya. Papakita ko naman po sa kanya yung pagiging isang mabuting asawa ng mama. Patunayan mo raw, sabi niya. Pinapatunayan ko lang po. Nagbukod po kami, nangupahan po kami ng bahay. Tapos nagtindahan-tindahan po kami ng maliit para po mabuhay kami dalawa. May pinag-uutang kami araw-araw. Sa tuwing kinakausap ko siya, pinangunahan po siya lagi ng galit. Sabi ko sa kanya, sige, antayin ko lang na gumaan yung lobo sa akin. At tuwing paparinggan niya ako ng di maganda, ako lang po umiiwas. Yung relasyon po namin, 3 buwan po makalipas bago niya nalaman. Bakit niyo itinago? Kasi nga po, sabi niya, huwag ko muna daw sabihin sa mga anak niya kasi ayaw niya pong biglayin. Nay, bakit ka nagdesisyon na itago muna sa iyong mga anak, yung inyong relasyon? Kasi po ayaw ko magalit sila sa akin. Yung una nga po pinalam namin sa magulang ko. Naging okay naman po sa magulang ko. Sabi naman po ng mama ko, basta kaya namin panindigan, sabi naman po yan. Sabi nga po ng mama ko, Lynn, yung mga anak mo, paano nyo pag nalaman anong magiging reaction sa anak ko? Dahil may sakit nga po ako sa bagay, hindi pa po ako makapagtrabaho. Yun nga po yung sinasabi sa akin ng anak niya, ano daw nga po bubuhay ko sa mama niya. So anong ginagawa mo, Michael, para matulungan si nanay? Magkatuwang po kami sa yung maliit na tindahan, pinangalagaan lang po namin. Nay, may pakiramdam kasi ang iyong mga anak, lalo na si Shami. Bulag daw ho kayo at napupunta kay Michael at parang hindi nyo na nakikita ang iyong mga anak at mga apo. Walang katotohanan yung ibang mga sinasabi niya. Kaya hindi ko po sila pinapansin. One time po, humihingi ng pagkain sa akin yung mga anak niya. Sabi niya, huwag kayo dyan, huwag kayo humingi dyan ng pagkain. Mapapakain ko kayo na wala siyang mabigay sa inyo. Masakit sa akin, mga apo ko yun eh. Wala na kayong lola, ginaganon po niya ako. Kaya yun po ang pinakamasakit na ginawa niya sa akin. Yung hinanakit niya po, yung selos lang niya yun. Pati kapatid po niya, pinagsaselosan niya na. Yun lang daw nalilingon ko yung kapatid niyang bunso. Dahil hindi po niya nakikita yung mga ibang tulong ko po sa kanya. Since 2006 po na nabiyuda ako, hindi ko po sila pinabayan. Ako na ang tumayong bilang nanay at tatay. Ginawa ko po lahat para mabuhay lang sila. Kaya ngayon lang po ako nakaisip mag-asawa. Kasi 2 po silang babae, wala pa akong lalaking anak. Mahal na mahal ko po mga anak ko. Hindi nila nakikita yung pagmamahal ko na yun. Nanay, gaano kasakit yung umabot na sa pisikalan ang inyong hindi pagkakaunawaan ng sarili mong anak? Sobrang sakit po, lalo na nung sinabi niya simula ngayon, wala akong nanay, hindi ko matatanggap na maging stepfather yan, sabi niya sa akin. Yung panganay lang po ang tutol sa amin 2. Kumusta kayo nung Kapaskuhan? Malungkot. Kasi hindi po kami nagtitibuan mag-ina. Since nag-birthday ako ng 24, wala po. Hindi sila pumunta. Nung December 24. Pumunta po yung bunso ko. So ang hindi pumunta ay si Shami lamang. Opo. Pero Nay, naiintindihan niyo ho ba kahit papano po
yung pinanggagalingan ni Shami? O sa iyong palagay, ayaw lang talaga niya maintindihan ang kalagayan mo? Hindi niya naiintindihan po na siyempre may edad na po ako. Kailangan ko nang makakasama sa Kasama bahay. mo lang, hindi mo katuwang. Kasi po hindi naman lahat ng oras naaasikaso po nila ako. Dahil one time nagkasakit po ako, inatake po ako ng high blood. Nandusay po ako sa pintuan. Mga halos 1 oras umihingi ako ng tulong. Wala po lumapit po, kapitbahay ko lang po. Nagkaroon ho daw ho kayo, Nay, ng boyfriend na bata noong mga nakaraang panahon, pero hindi naman daw po katulad ni Michael. Ano ho ang ibig nilang sabihin kung alam niyo po? Ang ibig po nilang sabihin, yung may trabaho po, kasi si Michael walang trabaho, wala siyang ibubuhay po sa akin. Pero ginagawa ko po ang lahat para mabuhay lang kami. Ikaw magpakahirap para dyan sa lalaki mo. At saka nakakatulong naman po sa akin. Ako ang tagabili ng paninda namin, siya yung tagabantay po sa tindahan. Kung may ini-extraan po akong trabaho, siya pong nag-aasikaso sa tindahan. Bakit sa lahat ng nakarelasyon mo, Nay, bakit si Michael ang minahal niyo po? Sa kanya ko nakita yung kabaitan, pag-aasikaso po, sa kakalinisan po sa bahay. Michael, ikaw, bakit mahal mo si nanay? Bait din naman po siya. Napatunayan ko naman po sa mga anak niya yun eh. Talaga po hindi lang maintindihan si Ami. Alam niya hindi ko niloloko yung nanay niya. Talagang puro galit po yun nasa loob niya. Nay, ano po ang inyong dasal? Yung pagkaayos kaming mag-ina, Iwanan mo lalaki mga mo. apo ko. Gusto ko lang maging maayos ang pamilya ko po. Mamaya makakausap natin si Kuya Alan, Ate Pia. At ang aking dasal ay sana'y magkaayos kayo.